Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain. Purihin, Diyos purihin. Hallelujah, Hallelujah. Lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatin, biyaya, pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Hallelujah, Hallelujah, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dologin, dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sakay taasan na pupurihin. Halin na mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sagdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalan mag-isa ay nabunyi,
at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating walang sawa na mga pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo na bunga ng ating mga labi. Una po nating awitin ang bilang 70 sa ating mga imnaryo. Tayong lahat nabubuhay sa mundo ng kapighatian, kung sa atin ay walang akay, kakamti ka, biguan, kapatid ko, di ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, abalis sa ilaga, tinatanging siya ang pag-asa. Sa iyong mga nakikita, huwag na huwag kang mababalisan, pagkat ang Diyos ay laging kasama. Lalay sa tuwi na, kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kapatid sa ilaga, tuwi na tanging siya ang pag-asa. Kapatid, huwag kang matakot, lagi mo sanang itago yun ang katungkulang kaloob ng Diyos. Huwag kang manghimahakot, kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalik sa ilaga, tuwing na tanging siya ang pag-asa. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Susunod po nating awitin ang bilang 90 sa atin pong mga imnaryo.
Si Jesus ay ating uliligin sa kanyang mga tagubilin. Sa Ebanghelyo niya'y basahin upang tayo'y hindi malinsil. Tayo ay lumagay sa kanyang mga aral nang upang hindi maligaw. Huwag nating isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus, sikaping maging sakdal. Ang saad ng ating mananakop. Sa mundo ang aral isabog. Ang manampalataya sumunod, binyagan sa ngalan ni Jesus. Tayo ay lumagay sa kanyang mga aral na upang hindi maligaw. Huwag nating isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus, sikaping maging sakdal. Ayon sa banal na kasulatan, magsisilubhang kailangan. At ang sa kay Jesus lumalaan, siyang tanging dapat binyagan. Tayo ay lumagay sa kanyang mga aral nang upang hindi maligaw. Huwag nating isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus, sikaping maging sakdal. Kung ang kaligtasan ang hanap mo, magsisit magbinyag kay Kristo. Manampalataya kang totoo, mahalima sa Ebanghelyo. Tayo ay lumagay niyang mga aral nang upang hindi maligaw. Huwag nating isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus, sikaping maging sakdal. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, ikalawang estropa at koro po lamang ng bilang 110 sa atin pong mga himnaryo. O amang makapangyarihan, ikaw po ay tinatawagan upang kami wag nang
lumuluhay iyong kokopin. Tanggap, Ama, ang pagdaing nito humibig mga alipin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po't pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng iyong mga propeta sa bayan ng Israel. Naawat na habag ka din po sa aming minamahal na Ama at Ina. Inilagay mo po sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po'y naglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, pagkatapos po na mula dito sa iyong munti at maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, ay karinggan mo po kami ng mga pag-aawitan na amin pong kusang loob, nagmula sa kayubuturan ng aming mga puso. Inihandog namin, ipinailang lang sa iyong banal na kaharian sa langit. Nagtitiklop kami ng aming tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Kasama rin po namin sa Espiritu sa bawat tirahan at tahanan ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa maraming mga lalaki at mga babae na sa araw-araw po inaantig mo ang kanilang mga puso at kalooban, na sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo sa huling araw, nakakarating sa kanila ang iyong banal na ebanghelyo ng kaharian ng langit. Sila po'y kasama namin sa aming mga paninikluhod, na bagaman malayo kami sa mga pangangatawan sa isa't isa, hindi po namin ito ginagawang kadahilanan upang hindi kami makapagpailang lang sa iyo ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng 7 araw na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang kapalaran. Salamat po at pinakakain mo kami sa araw-araw, maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at aming mga kamag-anakan sa laman. Aman Diyos, maraming salamat. Wala ka pong sino man sa kanila iyong pinabayaan. Dakila ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban. Ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang pangalan mong Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang banal, nalalaman mo po kung papaano ginamit ng bawat isa sa amin ang buhay, ang kapayapaan sa bawat araw na nagdaan. Nalalaman mo, Amang banal, mga hamak na mga alabok ng putik po lamang kami. Kung kami nagkulang,
kung kami nagkakasala pa rin sa iyo, kung hindi pa namin naaabot ang iyong mga banal na kaluwalhatian, huwag mo sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong banal na mga aral sa linggo ng umagang ito. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang Banal, ipahintulot mo po na maipagtagubili namin muli sa iyo, na sa umagang ito'y ikaw po sana muli ang tumindig sa aming kalagitnaan. Pagkalooban mo po sana kami ng mga karunungan ng iyong kahiwagaan, ng iyong kaharian sa langit. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng dalawa sa iyong pinakahamak na alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang mga kaluluwa. At tulungan mo sanang kung mapakinggan namin ang kanilang mga tinig. Bigyan mo sana ng bisat kapangyarihan tumubo sa kaibuturan ng aming mga puso, magamit naming tulad sa isang matalas na sandata na ipampapawi namin sa lahat po ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Ama Manal, sinasamot ipinakikiusap namin sa iyo na habang kami po'y nakikinig ng iyong mga ginintoang aral, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin. Dalawin mo nawa kaming lahat sa aming mga tirahan. Pagalingin mo nawa ang sa amin, pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Bigyan mo sanang kalutasan ang lahat ng aming suliranin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At ang marami na po sa aming nagsisitanda na. At nalalaman na rin naming malapit na kami sa hukay ng aming mga libingan. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pang ang kanilang pangalay hindi na po nasambitla ng hamak mong alipin. Sinasampalatayanan po namin, Amang Banal, diringgin mo po sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa bawat isa sa amin. Amen. Ipinagtatagubilin din namin sa iyo, Panginoon, ang pag-uwi ni kapatid na Prospero at ni kapatid na Glenda, ang paglalakbay nila papauwi sa Pilipinas upang dalawin ang kanilang mga minamahal sa buhay. Sa mga kamay mo po ipinagtatagubilin namin ang kanilang kapalaran. Kumasangkapan kanawa ng mga lalaki at mga babae na magtataguyod ng kanilang mga paglalakbay. At kung magampanan nila ang kanilang pinagsadyaan, ibalik mo rin po, Aman Diyos, dito po sa iyong banal na tahanan at magkasama-sama kaming muli na naglilingkod sa iyo na may kagalakan. Ama Manal, ang lahat po ng ito, sinasampalataya na namin, iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakila at makapangyarihan, mahabaging Diyos, ang inyo pong abang lingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo na aming mga iginagalang na mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa umaga pong ito'y muli po tayong magsasalo-salo sa mga pagkain ng ating mga kaluluwa. At sa ganito pong suheto ay minirapat po ng Diyos ang aklat po ng Ebreo sa Kapitulo 4 at ang versikulo po ay 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. At sa atin pong wikang Pilipino o Tagalog, Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa
at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Dito po, tuwirang mapapansin natin at maaari nating itanong sa ating mga sarili, ang una at higit po sa lahat, kung bakit baga sinasabi sa unang bahagi po ng talata ito ng Hebreo 4:12, yaong napakaliwanag na ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Dito po ay napakahalaga nating mapag-unawa kung ano ang kahalagahan at importansya, kapangyarihan ng salita po ng ating dakilang lumikha. Ano po ba ang kalagayan ng ating dakilang Diyos? Ito po ba ay maihambing natin sa anumang bagay na ating nakikita, nalalaman o nakikilala? Pakinggan po natin ang aklat po ni Propeta Isaias sa kanyang kapitulo 40 at ang bersikulo ay 18, sa kanyang unang bahagi po. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? Oo nga naman, kanino natin maaaring iparis o ihambing ang ating dakilang Diyos? At sa 40:25 po ng Isaias din, kanino nga ninyo itutulad ako upang makaparis ako niya, sabi ng banal. Mismo ang ating dakilang Diyos po. Sa tanong na ito ay ibig ng Diyos na maliwanagan tayong mga tao na kanyang nilikha, na kailan pa man ay hindi maaaring maihambing ang ating dakilang lumikha sa kanino mang nakikita, nalalaman o anumang bagay na maaari nating maipari sa Kanya. Napakaliwanag, kanino nga ninyo ako itutulad upang makaparis niya? Sa aklat po ng mga bilang, pakinggan po natin ang patuloy na pagpapaliwanag. Dito po sa kapitulo 23 at ang bersikulo ay 19, sa unang bahagi rin po ay ganito ang ating mababasa. Ang Diyos ay hindi tao. Na ang Diyos nga po ay hindi tao, sapagkat tayo'y nananampalataya, katulad ng nasa saad sa aklat ng Juan sa kapitulo 4 at ang bersikulo ay 24:4. Basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Meron po ba tayong nakita o narinig o nabasa na material na bagay na nararapat nating makita, mahawakan? Wala po. Napakaliwanag po. Ang Diyos po niya ay Espiritu. Ito po sana ang dapat nating matanggap, masampalatayanan, na ang Diyos ay Espiritu at siya ay kinakailangang sasambahin sa kanyang Espiritu at mayroon pang kasama na katotohanan. Ano ba yung mga katotohanan? 17 po ng Juan, liwanag po, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Huwag po kayong magdaramdam, lalo na po sa mga bagong nakikinig. Ang isa pong mangangaral, kapag siya'y nangangaral, at pagkatapos ang kanyang ipinangangaral ay ang kanyang sariling karunungan, ang kanyang paghahambing ay ang kanyang mga eksperyensya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga naranasan sa kanyang mga paglalakbay. Huwag na po kayong makinig doon, sapagkat napakaliwanag po
ng banal na kasulatan at itong nilanais ng Diyos, sasambahin mo ako sa pamamagitan ng aking espiritu, walang nakikita, at makikinig ka, tatanggapin mo, isa sa puso mo, isa sa gawa mo, ang alin? Ang aking mga katotohanan. Ano ba yon? Yung kanyang mga pangangaral. Maliwanag po yun, yung kanyang mga utos. Bakit? Iyon po ang magdadala sa atin sa piling niya, doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Kaya nga po dito sa ibaba ng Juan 4:23, pakinggan po rin natin ang isinasa dito. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga, eto po, kayong mga nangakikinig ngayon, lalo na po kayo na ngayon lamang makakarinig nito, at sana po ang aming dalangin maunawaan ninyo at matanggap ninyo ito, because this is the very, very truth coming from the words of God. Ano po ang sinasabi? Dumarating ang oras, ngayon na nga po at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba, the true believers. Dito po sa talatang ito, it was clearly emphasized, true believers. Yung totoong sumasamba sa Diyos. Sa paanong paraan nga po, ituloy po natin. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Tuloy ang basa. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kung hindi ka ganyan sasamba, kung hindi sa ganong kaparaanan, kung sa ibang kaparaanan ka sasamba, wala ka sa tuwirang harapan ng ating dakilang Diyos. Wala ka sa pag-ibig, wala ka sa kapangakuan, at wala kang kapag-asa na makapiling mo ang ating dakilang lumikha. Period. Hindi ka makakarating sa paraiso na kanyang ipinangangakong kung saan ako naroon, kayo naman anyang lahat ay doroon. Saan dadamputin yan? Napakaliwanag nga po, kayo na rin po ang sumagot. Napakaraming mga Diyos-Diyusan, santambak hanggang ngayon. Napakaliwanag, ang Diyos nga po ay hindi tao. At ano pa ang nasasaad sa banal na kasulatan? Sa aklat ng Isayas, sa Kapitulo 46 at ang versikulo 11, ganito pa rin po ang ating mababasa. Doon po sa ikalawang bahagi noon, oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Ano po ang ating nabasa? Lahat ng kanyang naisin, lahat ng kanyang mga bagay na kanyang sinalita, lahat kanyang ginawa. Ano ang katunayan noon? Sa unang pagbubuklat po lamang ng banal na kasulatan, doon ay atin pong mababasa kung paano ginawa ng Diyos nang pasimulaan niya. Pakinggan po natin ang unang talata po lamang ng tinatawag na paglalang ng Diyos dito po sa ating sanlibutan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At nang malala nga po ang langit at ang lupa, nakita niyang merong kadiliman, at nang makita niya roon ay sinabi po lamang ng Diyos, very simple, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. At nakita ng Diyos, kinakailangang magkaroon ng tinatawag na hugis, ang tinatawag na lupa, at sinabi niya at nilalang niya na kinakailangang magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa dito sa daigdig na ating ginagalawan. At pagkatapos noon, nilikha pa rin niya ang mga kalawakan, ang mga bituin, at nakita niyang sa puspos ng kadiliman ay gumawa nga siya ng tinatawag na mga araw. At ang araw ay ginawa niyang araw at nagkaroon ng kadiliman, at ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Ano pa ang nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sinalita? Sa pamagitan ng tubig,
inihiwalay niya ang tubig at inihiwalay niya ang kalupaan. At dito nga po sa tubig, nilagyan niya ng mga isda na mayroong buhay. At sa kalupaan, kung inyong babasahin, ang paglikha ng Diyos dito po sa sanlibutan, naglikha rin po siya ng lahat ng uri ng hayop na gumagapang sa lupa. At lahat din ng mga bagay na ating nakikita, mga puno na na nagkakaroon, nagbibigay ng prutas, at ng mga isda na magbibigay ng pagkain. At sa kahuli-hulihan, alam po ba ninyo ang tuwiran, at ito hindi pinahahalagan. Maraming mga tao ang these are taken for granted. Ito po hanggang ngayon, bihirang-bihira kong naririnig sa mga mangangaral ang kahalagahan ng paglikha po ng Diyos. Dito po sa talatang aking babasahin sa Genesis 1:26, sama-sama po nating basahin at ganito po ang nasa sa dito. At sinabi ng Diyos, pagkatapos niya pong lalangin ang langit at ang lupa, pagkatapos niya pong lalangin ang tubig at ang tinatawag na kalupaan, ang lahat ng mga bagay, ang mga bituin, ang araw at ang buwan at ang lahat ng mga bagay na makikita ng mga tao, eto ang kanyang higit sa lahat ay kanyang nilikha. At sinabi ng Diyos, ito po napakahalaga, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ano po ang ating nabasa? Sa kanyang larawan. Sa tuwirang atin pong tuwirang mababasa sa atin anyang larawan. Ano ba? Tignan po ninyo. Ayon sa ating wangis, di mismo po, katulad ng kawangis ng Diyos, tayo palang mga tao. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, of all the creatures that God has created. Hindi pinahalaga ng tao na tayo pala, iniwanis niya. Kanino? Sa salita mismo ng Diyos. Sa ating anyang sarili, iwangis natin. Nagkaroon ng damdamin. Nagkaroon ng kagalitan. Nagkaroon ng kagandahan ng kalooban. Nagkaroon ng kagandahan ng pisikal. At higit sa lahat ng mga naunang tuwirang nilikha ng Diyos, pinagkalooban tayong mga tao. Alam naman natin yan. That is why we are surviving. Kung kailangan natin ng pagkain, presto. Nung una, hinuhuli natin. Ngayon, nasa dilata ng mga isda. Ano pa? Mga unang tao, hirap na hirap kumuha ng mga pagkain sa bukid, sa mga tinatawag na forest. Pero ngayon, pupunta ka na lang sa grocery. Tingnan ninyo ang kagandahan ng kalooban ng Diyos. Because God gave us all these opportunities and this license to control all the things that He has previously created. Binigyan niya tayo ng karapatan upang ito ay mapa sa atin na gamitin natin. Ito ang hindi at higit sa lahat, hindi pinahalagan ng napakaraming mga tao. Ngayon, ito pong mga panukala nga pong ito. Ano pa po baga ang pinanukala naman ng Diyos na nagpapakilala na mabisa ang buhay, makapangyarihan na ang kanyang mga salita. Buhay ang kanyang mga salita. Pakinggan po natin. Hayaan po natin ang ating banal na kasulatan din, ang tuwirang magpaliwanag. Sa aklat po ng Samuel sa 14:14, sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuho sa lupa na hindi mapupulot uli ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi humahanap ng paraan na siya na itinapon ay huwag mamalagi
natapon sa Kanya. Kaya nga, doon sa tinatawag na mga taong hindi kumikilala, hindi binibigyan ng kahalagahan, ni hindi nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha, katulad ng kanyang hinahanap na pagsamba sa Kanya, sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang mga katotohanan. Eto, humanap siya ng kaparaanan para ang mga taong binigyan niya ng pagkakataon, upang kung siya man ay mamatay, kung maalaman niya ang tuwirang pagsisisi, maalaman niya ang hinahanap ng Diyos na katungkulan ng nararapat na kaugalian ng tao at pagsamba sa Kanya. Sa halip na mapa sa impyerno, maliwanag ang banal na kasulatan, kundi humahanap ng paraan na siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Yung mga papunta sa tinatawag na damnation, yung mga papunta sa impyerno, binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya ng lubusan, makapanumbalik sa Kanya. At ito nga pong talatang ito sa 2 Samuel 14:14, ito po mismo ay hula ng Diyos sa mga taga-Israel, sa Kanyang mahal na bayang Israel na tumalikod sa Kanya. Bakit? Nagalit po ang ating dakilang Diyos sa mga Israelita, sa bansang Israel, dahil sa kabila ng na nagtindig siya ng mga propeta, ng mga banal na lingkod ng Diyos na nangunguna sa Kanya at nagtuturo sa Kanya at gumagabay sa kanila. Ang ginawa rin po ng bansang Israel, ng mga Israelita, gumawa sila ng maraming mga Diyos-Diyusan. Ang sinamba nila, yaong mga lumalabas na ginagawa nila, yun ang kanilang mga ipinaparada, nilikha nila at ginagawa nga po nilang tulad sa Diyos. Alam po ninyo, ang kaparaanan ng Diyos nagkatawan tao nga po. Sa 1:4 at 14 ng aklat po ng Juan, kapasimula ang Diyos niya ay salita at ang salita ay Diyos. At ang salitang ito na Diyos ay nagkatawang tao na pinatutunayan naman at isinulat at ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa 2, Kapitulo 5, hinubad mismo ng ating makapangyarihang Diyos temporarily. Hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos. Nakisalamuha ang ibig sabihin na kunwang tao. Etong hindi matanggap ng maraming mga naniniwalang ang ating Panginoong Jesucristo ay taong-tao lamang. Napakaliwanag ng banal na kasulatan na nang nasa saad, hinubad muna niya ang Kanyang pagka-Diyos para siya na nga mismo ang mangaral. Siya na nga mismo ang tuwirang nakisalamuha sa ating mga tao. At maliwanag sa aklat ng Juan sa 10:30, ako anya. Sino ang nagsasalta? Ang Panginoong Jesucristo. Ako at ang Ama ay isa. Wala ng iba. Kaya nga po sa banal na kasulatan, sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, dito po sa aklat ng Juan 8:24-27, kapag hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na ako nga siya, mamamatay tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kaya nga po dito sa aklat ng Mateo 24:35, ano ang sabi po roon? At ang ating mababasa, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang Panginoong Hesukristo po mismo, siya rin ang Diyos. Yun po ang napakaliwanag. Sinalita niya, ako at ang Ama ay isa. Presto, sumampalataya na po tayo doon. Because everything is actually out there written. Lalo na nga po yung nakasulat sa aklat ng Roma 9 at ang versikulo ay 5 po. Ito po, nasa kanila ang mga magulang. Referido po yon sa mga Israelita. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa.
Biro mo, Kristo, Diyos na malwalhati, Lalo sa forevermore, magpakailanman. Eh bakit po baga naman ang Diyos ay hindi maihahalin tulad sa ating mga tao? Bakit? Pakinggan po natin ang sagot. Aklat din po ng bilang. Kasulat din po ng kanyang lingkod na si Moses sa Kapitulo 23 at ang versikulo ay 19. Doon na rin po sa ikalawang bahagi. Ang lahat po ng mga tao ay maaari, eto na magsinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya ginawa? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ano po ang ating nabasa? Sinabi ba niya at hindi niya maisasagawa? Lahat po ba ng tao ayon kay Propeta David ay sinungaling? Mga awit, 116:11. Aking sinabi sa aking pagmamadali. Eto po, lahat ng tao sinungaling. Ang Diyos hindi po magsisinungaling. Aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Bakit? Diyos nga po siya, makapangyarihan sa lahat. Noon pa man, hanggang sa mga huling araw pong ito, ay wala po kahit isang tao na hindi sinungaling o liko at makasalanan. Sino magsasabing siya hindi nagkakasala? Sino sa atin ang magsasabing kailanman will never even gumawa tayo ng tinatawag na kasinungalingan? Sa mga application lamang sa pagkuha-kuha lamang ng mga bagay sa gobyerno, bagay, minsan hindi mo nga matitiis. Bakit naman ang gobyerno, lalo na dyan sa Pilipinas, kukuha ka lang ng birth certificate, nasa sa kanila na yung record, ipapasa ka pa sa iba't ibang departamento. Tatanong mo siya, nakakuha na ba kayo ng gano'n? Nakapunta na ba kayo ng gano'n? Ba't hindi ka magsisinungaling sa mahal ng pamasahe? Sa traffic. Kutakot-takot na kaguluhan. Samantalang may internet na. Kung ano-ano pa. Alam po ninyo, kami mga narito sa Amerika. Ito po, madalas yung hindi pa American citizen, na-expire ang passport. Kalain ninyo, inaabot ang passport rito, minsan 6 na buwan Magbabayad ka na ng $. 6 na buwan ka pang mag-iintay. Ewan ko kung na-improve na yan. When all these conveyances, when all this technology that we have, internet, everything, pagkatapos nasa record, hindi ba yan isi-xerox mo lang naman yan, pagkatapos ipapax mo lang naman yan. Ewan, dito po, pabalik-balik ka sa Office of the Consulate dito sa Los Angeles. We always hear that. Kaya po kami rito hanggang maaga, mag-American citizen ka na. It's not because we detest our country. No, we love the Philippines so much. Naluluha kami pag nakikita namin ang kahirapan. Hirap na mga Pilipino. Pinahihirapan pa rin ang mga Pilipino. Pagkatapos mababasa mo. Ito, totoo ito. Kung sino yung nakaupo ngayon na mga namamahala, sige, korupsyon anya. Yung mga nakaraan, korupsyon, ikukulong. O sino yung dating presidenteng nakakulong, ngayon, namamayagpag na naman, gumagawa pa ng batas. O sino yung justice secretary, na noon, nagpapakulong, ngayon, siya nga ngayon ang nakakulong. It's only a cycle. Pagkaraan ng nakaupo ngayon, nakalabas yan, pagkatapos siya naman yan ang magpapakulong. Ang isang tanong sa mga korap, forgive me, nasaan ang perang ninakaw? Hindi lamang kasinungalingan niya, kasalanan yan. Natitis ninyong mga bata, naglalakad sa ilog, lumalangoy sa ilog, walang daanan, walang eskwela, sa ilalim ng puno ng kahoy. We are now in the 21st century. Kami po naluluha rito, sa totoo lang. Alam niyo po, dito sa Amerika, kaming mga matatanda, libre kaming gamot. Libre pa kaming pagkain kung gusto namin kumuha ng delata. libre hospital. Libre kami sa ospital. Meron pa kaming pera kung kailangan namin ng pera. And this is the government of God.
Dito kami ginala ng Diyos. Isabayan natin. Forgive me, but I am frankly telling you, Government of ours is a government of hell. devil. Puro salapi ang nasa isip ng tao. O meron dyan 2 senador nakakulong. Nasaan ang salapi na sinasabing ninakaw nila? Weh, ba't hindi pinag-uusapan? Nanginginig ang aming kalamnan. Pagkatapos ipakikita ang ospital, walang gamot. Ang ospital, ni walang mahigaan, ni walang kumot. Ang ospital, punong-puno mga naghihintay na para magamot, kasama ang bata, kasama ang mga matatanda. We always see that in television here. Bakit ganoon? Pagkatapos magsisimba kayo, santamba kayo sa simbahan ninyo, Puro Katoliko. niluluhuran ninyo, puro ribulto. Talaga sa impyerno kayo. Sama ninyong mga nangangaral sa inyo, nakasombrero pa ng mataas. Oy! Basahin mo nga sa Biblia kung mga apostol ay nakaganyang nakasuot. Nakayapak ang mga apostol. Tumatawid ng dagat, tumatawid ng ilog. Kayo, humingi pa ng mga pajero, binigyan kayo. Nakapagal. Bihira kayo. Dapat ikulong-uli. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Romanos, makinig po kayo rito. 3 Gs. Eto ang kalagayan hanggang ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas. Gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. O, sino ngayon ang tututol dito? Sino tututol dito? Tas 13. Ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulpong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ano ba nakikita natin yan? Specifically, in the case between the former Justice Secretary de Lima and the present government of Mr. Duterte. Personal vindication. Ano nakikita natin? Eto! This is a very good description of what is happening now in our country. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ano pa? Ang kamandag ng ulpong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng mga panunumpa at ng kapaitan. Have you not noticed that? Kung ano nangyayari dyan? Oh, bayan ko. Ano pa? Kaya nga't dahil po sa pagiging sinungaling ng tao at makasalanan, ano po baga ang kanilang ginagawa ayon sa banal na kasulatan? Ito ho, mismo, banal na kasulatan mismo, ipinahayag kung ano ang patuloy na ginagawa nitong mga taong ito, lalo na silang naroon sa tinatawag na mga kapangyarihan. Sa 1.25, sa unang bahagi ng aklat din po ng Romano, sapagkat, ito ho, ang kadahilanan, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Bakit po kasinungalingan? Maliwanag po, ito, binabasa ko po. Emphasis po ito. Sa 17 po lamang, katulad na binanggit kanina, pakabanalin ang magpapabanal sa ating mga tao. Yung pong aral ng Diyos, yung pong salita ng Diyos. Pero ano ang ginawa ng pangkasalukuyang nagahari dyan sa relihiyon sa atin sa Pilipinas? Siyang tambak na mga rebulto. Ang Diyos ay napakaliwanag, Espiritu. Ang magpapakabanal sa tao na sasampalataya sa tunay na Diyos ay yung kanyang mga aral. Pero anong tinuturo nitong mga, excuse my word, patawad, nitong mga nagsasabing sila'y mga anghel ng kaliwanagan. Mga demonyo yan. Sila po talaga, nagkakasala po tuloy kami. That this is the very feeling that we have. Lungkot na lungkot kami. Daman-daman namin ang pandaraya sa kaluluwa.
ng mga taong hanggang ngayon nagpapakamatay sa relihiyong yan, sa relihiyong Katolisismo, na libo-libo ang tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. Meron pa San Pedro, ang numero 1, yung reyna ng langit nilang si Virgin Mary. Yung Virgin Mary niya, bulok pa yan. Hahatulan din yan, naharap din sa Diyos yan. At katapos gagawin ninyong ipanalangin mo kami. Bakit mananalangin ka sa Diyos? Dadaan ka kay Mary. One of the part of your prayer to Mary is ipanalangin mo kami. Bakit ka dadaan kay Mary? Sino ba si Mary? Kung puntahan natin yung kanyang libingan, ni Anino, ni Puti, wala na ron. Pagkatapos ipanalangin mo kami, takot-takot kayo. Hanggang ngayon, eto, ang Diyos Espiritu. So ano pa? Just to continue. Alam ba ninyo, sa aklat ng Mateo, kung babasahin ninyo, simulan nyo sa Kapitulo 6. Simulan ninyo sa versikulo 5, pataas. Ano ang sabi roon? Kung mananalangin ka, pumunta ka sa kwarto mo. Manalangin ka sa akin, ang sabi ng Diyos. At ako, na nakakakita sa lihim, hindi ka pa nagsasalita, alam ko na kung anong kahilingan mo. Yung iglesia ninyo, nakinagis na, yung iglesia ninyo hanggang ngayon, sinasamahan ninyo. Manalangin ka niya 100 ulit, manalangin ka 200 ulit. Kagastos ka pa. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ang sabi mismo doon sa pangangaral ng Diyos, huwag kayong magdarasal ng paulit-ulit kung anong ayaw ng Diyos. Yun ang itinuturo sa Diyos. Yun naman ang ginagawa ninyo. Basa kayo ng Biblia. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Huwag kayong patatawag ng Ama. Iisa ang inyong Ama ang nasa langit. Yung mga nangangaral sa inyo, anong tawag ninyo? Ay, Father. Ay, nako. Napakaraming mga kalokohan yung tinuturo sa inyo. Magsialis na kayo dyan. Etong katotohanan, tanggapin ninyo. Magbasa tayo ng banal na kasulatan. Iisang makapangyarihan, isang ating pupurihin, isang ating lulwalhatiin. Siya na makapangyarihan sa lahat. Siya na ating dakilang Diyos na ang kanyang hinahanap. Sasambahin siya sa kanyang espiritu. Walang nakikita, walang rebulto, ni walang anuman. At makikinig sa mga aral na kanyang sinalita na katulad ng aming iniaaral sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo. We do not ask for honor. Wala kaming hinahangan na purihin ninyo kami. No! We are only an instrument. And by doing so, we thank God because God has given us this privilege. At ang aming hinahangad, nawa sa inyo, lalo na aming mga kaibigan, lumambot na't matanggap ninyo ang katotohanan ito. At katulad ng nasa saad sa kasulatan, huling talata, ganito pa rin po ang ating mababasa, sapagkat pinalitan nga nila ang katotohanan ng Diyos ng mga kasinungalingan, Romanos 1:23, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ayan, yung rebulto. Yung mga taong maiitim na yan sa Quiapo. At ng mga ibon. O yung San Pedro ninyo, may manok na hawak-hawak. Is there a description even given here in the Bible? At ng mga ibon. At ng mga hayop na may 4 na paa. Ano pa? At ng mga nagsisigapan. Meron pang may ahas nga sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Basahin ninyo Romanos 1:23. Sana po matanggap ninyo ito, masampalatayanan ninyo ito, mamulat na't maliwanagan kayo sa hinahanap ng tunay na Diyos. It's not too late. And this is the very minute and the very time. We don't ask anything from you. No material thing can ever repay this very thing that will come unto you if you will just follow what God has been doing so in order for anyone to be saved and be with Him as He had promised in heaven. Ngayon, paano po ba naman
ang pinatutunayan ng mga banal na kasulatan. Na ang mga salita ng Diyos ay bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso ng tao. Kapatid na Cirilo Gonzales Jr. po ang siyang lingkod na magpapatuloy po. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo, pasalamatan natin siya, at muling binigyan ng lakas ng katawan, tibay ng pananampalataya at lakas ng boses, si kapatid na Prospero, na kinasangkapan upang pasimulan ang napakagandang paksa na pinanghihinayangan po namin na hindi ito natututuhan ng lahat ng iglesia. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang makapagtuturo ng kaliwanagan ng mga banal na kasulatan. Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa, espiritu, kasukasuan at ng utak. At ang salita ng Diyos madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka at ng puso ng mga tao. Mga tagapakinig, napakinggan po natin kung bakit ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita po ng Diyos hindi po salita ng tao. Ako'y Diyos, hindi ako tao. Ang wika ng Panginoon na binasa ni kapatid na Prospero, Aklat ng mga Bilang 23:19, sinang-ayunan ng propetang si Isayas 40:18, kanino ninyo itutulad ang Diyos para magkaparis kami? Napakaliwanag po, ang Diyos po, hindi po maaaring itulad sa tao na kamuka ng simbahang Katoliko. Napakarami nilang pinagtularan sa Diyos. Una na nga, yung Papa sa Roma. Sa katotohanan, mga kaibigan, huwag kayong magagalit. Yung Papa sa Roma, yun mismo, si Kerubim. Yun ang masamang espiritu na sa langit pa lang inibig niyang puksain ang Diyos. Kaya siya itinapon ng Diyos sa lupa, at hanggang dito sa lupa, pinapasok ni Cherubim na ginawang masamang espiritu. Siya nga ang tinatawag na matandang ahas, sapagkat nang ipukol sa lupa, doon sa halamanan ng Eden, nagpakunwaring ahas, dinaya si Eva at si Adam. At ang lahat ng sinasalita ng demonyong ito, sabihin ko na ang diretso, lahat ng itinuturo ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Papa sa Roma ay mga kasinungalingan. San Juan 8:44, kayo sa inyong amang dyablo. Bakit? Kayo ay mga sinungaling. Ito po ang pagkakaiba ng ating paksa 4:12, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, San Juan 17:17, ay katotohanan. Ang salita ng Diyos, katotohanan. At lahat ng pinanukala ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos nangyari. Binasa ni kapatid na Prospero Genesis 1, nang pasimula kadiliman. Sinabi ng Diyos magkaroon ng kaliwanagan. Sinalita ng Diyos magkaroon ng araw. Salita ng Diyos. Masasalita ba ng mga papa sa Roma magkaroon ng araw?
magagawa ba ng tinatawag na mga papa sa Roma lumalang sa pamamagitan ng salita? Hindi po. Kapag ang isang tao ay nagsalita at hindi nangyari, yung sinalita niya, tinatawag natin na hearsay. Salita. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng buwan, nagkaroon ng buwan. Tinawag ng Diyos ang kaliwanagan sa araw na araw at ang kukuti-kutitap na liwanag ng buwan at ng mga bituin na nilalang din naman ng Diyos gabi. Nakita ng Diyos na mabuti. Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Sinalita ng Diyos, magkahiwalay ang tubig at ang lupa. Nangyari. Bukalan ang tubig ng mga isda ayon sa kani-kanyang uri. Magkaroon ng mga lumilipad na mga ibon. Magkaroon ng mga hayop na may 4 na paa. Ng mga umuusad. Magkaroon ng punong kahoy, nagkaroon. Ayon sa kani-kanyang mga uri. Na ano pa? Nilalang muna ng Diyos ang alin, ang lahat ng kailangan nating mga tao. At nang maihanda na ang lahat, sinabi ng Diyos, nakahanda na ang liwanag sa araw, nakahanda na ang buwan, mga bituin sa gabi, nakahanda na ang mga punong kahoy, ang mga gulay, ang mga isda, ang mga hayop, ang mga ibon. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Binasa ni kapatid na Prospero. Genesis 1:26, yung pinaka-importante. Nilalang ng Diyos ang tao nang nakahanda na ang kakainin, ang iinumin, nakahanda na ang lahat ng bagay, tao na lang ang kulang, lalangin natin ang tao. 1:26 ng Genesis, lalangin natin. Ito po ginagamit ng mga pilosopo na ang pananampalataya maraming Diyos. Trinity daw. 3 daw ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At saka doon daw po sa 1:26, nangangahulugan po, hindi lang isa ang Diyos, marami. Lalangin natin plural. Sa mga tao na walang pananampalataya, ito ang kanilang paninindigan at paniniwala. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? 11:1 ng Hebreo. Ngayon nga, ang pananampalataya ay ang kapanatagan, the evidence sa Bibliang Ingles, ng bagay na hindi nakita. Sa makatuwid, dun pa lang ay masasabi natin, hindi pala nakikita ang Diyos. Paano ninyo nalaman na plural? Dahil ba sinabi sa Biblia, lalangin natin ang tao? Paano pinatunayan ng Biblia mismo sa Genesis na iisa ang lumalang ng tao? Basahin ninyo ang kasunod na talata, Genesis 1:27. Unahin ninyo sa Bibliang English. And God created man after His image. Singular! Tagalog. At nilalang ng D-I-O-S, Diyos, isa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. At hindi ko kayo masisisi. Magmula sa tatay ninyo, yung Papa sa Roma, hanggang sa inyong Trinidad, Baptist, Emily, kung ano-anong mga iglesia kayo na nanggaling sa simbahang Katoliko, hindi kayo nagtuturo ng katotohanan. 8:44 ng San Juan, walang katotohanan sa inyo. Pag nagsasalita kayo, anak kayo ng sinungaling. At mga mamamatay tao kayo, ang wika ng banal na kasulatan.
Hindi lang tao ang pinapatay ninyo, yung katawan, hindi yung katawan, kundi yung tinatawag na kaluluwa ng tao. Inililiko ninyo. Sa Iglesia ng Diyos, isa po ang Diyos. At ang Diyos hindi nakita ng sino mang tao. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Jeremias 22:27. Walang imposible sa Kanya. Pinanukala ng Diyos, magkakatawan tao siya. Lumabas nga ang isang lalaki na ang pangalan ay Kristo Jesus. Ang wika ni Apostol Pablo, Filipos 2:5-10, magkaroon kayo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus. Ano ang nasa isip ni Kristo? Bagaman nasa kalagayang Diyos, hinubad niya ito. Kaya nga ang wika ni Apostol Juan, 1:1-5 ng San Juan, nang pasimula ay ang berbo. Ano ba ang berbo? Salita, verb, words. Salita nino? Salita ng Diyos. Ano ang sinalita ng Diyos? Humanap ng paraan. Pinanukala, gumawa siya ng plano na siya'y magkakatawang tao. Bakit kailangang magkatawang tao? At bakit kailangang hubarin ang kanyang pagkadiyos? Ituloy ninyo ang Filipos 2:1-9. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. At nang kasakasama na niya ang 12 apostol, San Juan 13:15, ang wika ng Panginoon, iniwanan ko kayo ng halimbawa. I have given you an example. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang pagpapakasakit, una na nga ang kanyang pangangaral, ito'y halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Bakit kailangan tayong mangaral sa ating kapwa-tao? Bakit ang Panginoon ibinigay ang kanyang sarili? Nagpakasakit. Pinasan niya ang kasalanan ng mga taong sa kanya'y sumunod at sumampalataya na kailangan tularan ko. Tularan ni Prospero. Tularan ng aking mga mahal sa buhay. Ng aking mga kapatid sa iglesia. Iniwanan ko kayo ng halimbawa. Walang lalong dakilang pag-ibig kung hindi ito ang wika ng Panginoon. Sa kanya pong 15:13 ni San Juan, ibigay ng kanyang kaibigan ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. At sinabi ni Apostol Pablo, unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, ito ay mabuti. Ito ay nakakalugod sa Diyos na ang tao'y maligtas. Walang taong maitapon sa impyerno. Sa paanong paraan? Sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nagkatawan tao ang Diyos. Yung berbo. Masasabi mo ba yung Papa sa Roma, berbo? Isa lang ang makapagsasabi ng salita na magkakatawan tao, ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ng mga buhay. Yung mga Katoliko at mga Protestante, ang Diyos ninyo, Diyos ng mga patay. Bakit? Aklat ng mga awit, 115:4-6. Ang mga Diyos ninyo, ginawa ng kamay ng tao, nililok mula sa pilak, sa ginto, sa marmol, sa kahoy, sa bato. Ang mga nagsisigawa sa kanila, ang mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosang ito, magiging katulad nila. May mata hindi makakita, may amo, may ilong hindi makaamoy, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita, may ngala-ngala, may kamay, may paa, hindi makapagligtas. Bakit? Patay ang mga santo't mga santa ninyo. Mga patay kayo. Katulad na kayo ng Mama Mary ninyo, hindi nyo ba alam? Kaya nga, ayan, araw-araw,
Ipapuputol ko daliri ko pag wala kayong napakinggan sa Pilipinas. May pinatay, merong kinidnap, merong nirep. Kung hindi naman nirep, kinidnap, patayan, sunog gabi-gabi, sunog araw-araw. Yung mga bus nahuhulog, may mga lindol pa, may mga baha pa, yung mga isda na mamatay. Tapos tawag kay Mama Mary, Hail Mary, Hail Mary, pray for us. Sa tambak na panalangin ninyo, bakit hindi kayo nagkakaroon ng kaginhawaan? Hindi kaya dapat isipin na ninyo. Baka naman yung Mama Mary na yan ang nagdadala sa atin ng lahat ng kamalasan. At yung Papa sa Roma ninyo. Totoo yan. Bakit pa kayo magre-relihiyon? Kung ang tinatawagan ninyo, tanga, bigi, pipi. Papatayin lang kayo ng mga yan. Sa mga tweet sa araw na ito, 4:12 ng Ebreo, isang napakagandang aral ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos. Una nga pong kinasangkapan, si kapatid na Prospero, upang ipakilala ang kapangyarihan ng berbo. 4:12 ng Ebreo, ang salita ng Diyos. Makapangyarihan na ang wika nga po sa ating paksa, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kung meron tayong nalalaman na tabak, yung ginagamit natin, yung kutsilyo na may dalawang talim, mas matalim pa rin ang salita ng Diyos. Bumaba hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa, ng espiritu, at ng mga kasukasuan, at ng utak ng mga tao, at kumikilala ng tinatawag na haka ng puso. Totoo po ba yan? Paano? Pinatutunayan ng Biblia ang bisa at kapangyarihan ng Diyos talagang babaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa, espiritu, at mga kasukasuan, utak, at madaling kumilala ng pag-iisip ng haka at haka ng mga puso. Alam po ninyo kaya ito ibinangon ng Diyos. May mga relihiyon, ang katawan daw po nating mga tao, na binubuo ng tinatawag na espiritu, katawang lupa na nanggaling sa alabok ng lupa, espiritu, hininga ng buhay na galing sa Diyos, at kaluluwa na siya nating budhi. Meron pong mga relihiyon na hanggang ngayon ang pananampalataya nila, hindi daw po pwedeng paghiwa-hiwalayin ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawang lupa. Dahil nga ganoon ang kanilang pananaw at pananampalataya, patay na ang tatay mo, patay na ang nanay mo, pati yung kalululuhan mo, binibinyagan pa nila. Lalo na nga yung mga Mormons, nagbibinyag ng mga patayan. Ay, mga Sabadista, iba-iba rin ang kanilang pananampalataya. Maraming klase na Sabadista. Pero ang nalalaman natin, hindi daw pwedeng magkahiwa-hiwalay. It is indivisible. Ano ang katotohanan tungkol dito? Basahin po natin, ha? Makinig tayo mabuti. Ang salita ng Diyos, bumabaon hanggang sa paghihiwalay. 4:12, ikalawang bahagi, hanggang sa paghihiwalay. Eto, bakit ko binigyan ng emphasis ito? Nagkakamali kayong mga iglesia na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang tatlong sangkap ng tao. 4:12 ng Ebreo, ang salita ng Diyos, matalim kaysa tabak na may dalawang talim, sapagkat bumabaon hanggang sa paghihiwalay. Magkakahiwa-hiwalay po ng kaluluwa, espiritu, kasukasuan at ng utak. Pag sinabing kasukasuan at utak, yung materyang katawan, literal, na nanggaling sa alabok ng lupa. Totoo po ba yan? Basahin po natin, Talaga bang ang tao magkakahiwa-hiwalay ang kanyang tatlo na dakilang sangkap? Buksan natin ang Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong muka, kakain ka ng tinapay. Ang kausap ng Panginoon Diyos si Adam, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, sa alabok ka uwi. 12:7, ang alabok mauuwi sa lupa
gaya ng una. Pagpatay na ang tao, kailan ba nauuwi sa alabok ang katawang ito? Ang physical body natin. Hindi pagpatay na tayo. Within 24 hours, mangangamoy ka na pag hindi ka inilibing. Babaho ka na. Mabubulo ka na. At pag nakita na ng mga kamag-anak mo, yung mga uod, yung mga bulate sa katawan mo, naglalaro na, bumilang ka pa ng another 36 hours, makita mo, lupa na yan. Kaya inililibing kagad ang mga katawan, maliban na lagyan muna ng tinatawag na embalsamo, mga kapatid, para mapaglamayan. Yan po ang katotohanan, ang katawang lupa, babalik sa lupa na kanyang pinanggalingan. Ang espiritu, ano ang mangyayari sa espiritu? Pag sinasabi pong espiritu, espiritu yung hininga ng buhay. Ano mangyayari sa espiritu? Ituloy natin. Ito po, Ecclesiastes 12:7. Ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ecclesiastes 12:7. Mga kapatid, and the spirit sa English. And the spirit. Ito po, kasi sa Tagalog, ang diwa, hindi po sinabi na espiritu Diwa. Sa bagay, kung tutustusin natin, pareho rin yun. Paano ka ba magkakaroon ng diwa kung patay ka? How can you have the sense? How could you have the feeling if there is no spirit of life? Kailangan po espiritu. Kaya nga, ang espiritu, mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. The spirit shall return unto God who gave it. Talaga bang ang Diyos ang nagbigay ng espiritu ng diwa o ng buhay ng isang tao? Balikan ninyo Genesis, hindi ko nababasahin. 2:7 ng Genesis. At hiningahan ng Diyos si Adam ng espiritu ng buhay. At ang tao naging kaluluwa na may buhay. Iba po yung kaluluwa, iba po yung katawan, iba po yung espiritu. Kaya lamang gagalaw ang katawang lupa kapag mayroong tinatawag na espiritu na nagbibigay ng senses ng buhay nating mga tao o ng pakiramdam nating mga tao. Pagpatay ka na, babalik yan sa langit. Sa Diyos na nagkaloob sa Kanya. Ang kaluluwa. Ano ba tinatawag na kaluluwa? Yung budhi. Ang kaluluwa. O ang budhi. Ano mangyayari? Santiago 1:21. Kaya nga't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan. Eto na, ang salita na. Eto yung ating paksa. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salita ng Diyos na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Pinakamahalaga yung kaluluwa, yung budhi. Kaluluwa, pinakamahalaga ayon sa mga banal na kasulatan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa San Marcos, sa kanyang 8:37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa Tagalog, ano ang pakikinabangan ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan, mawala naman ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa, yung budhi, ito ang hahatulan sa ikalawang pagparito. Ano ang pinakaaral na dito'y itinuturo sa atin ng Diyos? Pagkatapos na malaman natin ang katawang lupa, babalik sa alabok, at ang espiritu ng buhay, babalik sa Diyos sa langit na nagkaloob nito. At ang ating tinatawag na kaluluwa, ano ang mangyayari sa ating mga kaluluwa kapag tayo namatay na? Yung budhi. Ano mangyayari dito? Aklat ng mga awit 119:25, ang kaluluwa ko dumidikit sa alabok. Ayon kay Propeta David, kapag ang tao'y patay na, yung kaluluwa natin didikit sa alabok, matutulog kasama ng katawang lupa sa libingan. Nakuha na ninyo mga kapatid? Yung katawang lupa,
Mabubulok yan. Sa katawang lupa, nariyan ang budhi, matutulog yan. Yung espiritu, ay wala pong kamatayan yun, babalik yun sa langit. Yung hininga ng buhay, babalik po sa Diyos na nagkaloob nito. Ayon sa itinuturo ng Biblia. Bakit ito itinuturo sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito? Mga huling talata na ating babasahin. Unang Tesalonica 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ano ang panukala ng Diyos? Bakit sa linggo ng umagang ito ibinangon itong tungkol sa ating tatlong sangkap ng katawan, katawang lupa, kaluluwa, at espiritu? Ano ang kaugnayan nito sa mga salita ng Diyos na tulad sa isang tabak na may 2 talent, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa, ng kasukasuan at ng ating espiritu? Ito nga po ang dahilan. Unang Tesalonica 5:23. Ano ito sa Tagalog? Pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan. Bakit itinuro ito? Para ingatan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Ang alin? Ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, ang inyong katawan. Ingatang buo na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos, mag-iingat hindi lamang ng katawang lupa. Kaya marami sa inyo sakitin Unang Korinto 11:30. Totoo yan. Maraming kapatid sa iglesia sakitin. Parating may daing, parating may sakit. Bakit? Walang pananampalataya. Hindi iniingatan ang salita ng Diyos. Ano ba magagawa ng salita ng Diyos? Iingatan ang alin, ang katawang lupa. Iingatan ang ating espiritu ng buhay. Iingatan ang ating mga budhi, ang ating kaluluwa. Hanggang kailan? Hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Marami sa inyo sakitin. Bakit? Hindi kayo iniingatan ng Diyos. Hindi kayo tumatalima. Saan? Sa salita ng Diyos. Nakatulad sa isang tabak na may 2 talent. Tatagos hanggang sa kamatayan ninyo. Hanggang magkahiwalay ang inyong lupang katawan sa espiritu at sa inyong kaluluwa. Pero kapag kayo mayroong tinatawag na patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng kanyang ebanghelyo, iingatan kayo ng Diyos. Hindi kayo magiging sakitin. Pagdating sa pananampalataya, wala akong dahilan para hindi ako makapaglingkod. Itatakwil ko lahat ng bagay. Huwag lamang akong makalimot sa paglilingkod sa Kanya. Totoo ba na ang mga salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin? At hindi yung mga hearsay, yung mga salita, salit-saling sabi ng mga tao? Una, sinabi ni Apostol Pablo, 1:14, Tito, turuan mo sila. Huwag silang makinig sa mga katha ng mga Hudyo. Alam po ba ninyo sa huling araw, kung ano yung mga katha ng mga Hudyo? Huwag kayo magagalit mga Sabadista, Yung pangingili ng araw ng Sabat, katha na lang ng mga Hudyo yan. Ipinatigil na yan. Isayas 1:13. Huwag na kayong magdaos ng Sabat. Sawa na ako. Katha ng mga Hudyo yan. Yung ikapo, katha ng mga Hudyo yan. At sa mga utos, aral ng mga tao, hearsays, sinsay sa katotohanan, kasinungalingan. Bukod sa kasinungalingan, sino ang mastermind ng lahat ng hearsay, chismis, mga maling aral, katha ng mga Hudyo, mga kapatid at mga magulang? Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Makinig kayo sa huling araw. 2017, mga huling araw na tayo ngayon. Marami ang magsisitalikod sa pananampalataya. Maraming tatalikod sa tunay na salita ng Diyos. Mga hihikayat at mga kikinig sa mga utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo. Sino
At ano ang aral ng mga demonyo at utos ng mga tao? Taka ng mga Hudyo, ipagbabawal ang pag-aasawa. Sino mga relihiyon na pinagbabawal ang pag-aasawa ng kanilang mga pare? O Katoliko, sabi nga ni Ginoong Duterte, you have no moral integrity to teach me. Pareho tayo, dalawa asawa natin. Sabi ni Ginoong Duterte nga. Mga kapatid, sa mga paring Katoliko, kaya minumura niya. Kaya mga PUTA kayo, mga payambabaw kayo, bilang ng salapi. Pagkatapos gumagamit kayo ng kopitang ginto. Pagkatapos yung mga membro ninyo walang makain. Hindi ba totoo naman yan? Ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano pa? Hayag na hayag. Ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. All vegetarianist religions, those are dogmas of the devil. Lahat ng iglesia, ipagbabawal ang pagkain ng baboy o ng karne sa demonyo. Baka hindi pa kayo magising yan. Kayo naman, kapag na si Rilo, sinisiraan ninyo kami. Anong paninira? Idemanda ninyo kami. Ipapatay ninyo kami. Ano man ang gawin ninyo sa amin, hindi nyo mababago ang Biblia. Batayan ng ikaliligtas ng kaluluwa ng bawat tao. 34:16 Isayas, basahin ninyo sa banal na kasulatan. Isa man hindi magkukulang. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawan tao na 5:39. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon, ang matandang tipan. Inaakala ninyo na dito mayroon kayo na buhay na walang hanggan. Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin, hindi sa Papa sa Roma. Ay, ano bang pinatunayan ng Biblia tungkol sa Papa sa Roma? Bula ang propeta, itatapon sa impyerno kasama ng mga anak niya, ng mga protestante at ng lahat ng karumal-dumal sa lupa. Yan ang patotoo sa mga iglesyang itinayo ng tao. Kahuli-huli ang talata. Paano pinatutunayan that our physical body, our spirit, and our soul, if we believe in His gospel or in His words that are full of spirit and full of life, shall be preserved until the second coming? Paano pinatutunayan ng mga apostol na kapag tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos, sa Kanyang Ebanghelyo? For there are three that bear record in heaven. 1 John 5:7, the Father, the Word, and the Holy Ghost, these three are one. Pag sinampalataya na natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ito ay isa, siya rin ang Ebanghelyo, siya rin ang salita. Natulad sa isang tabak na may dalawang talim, iingatan tayo hanggang ikalawang pagparito. Totoo ba ito? Huling-muling talata. 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo. Sino ba nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano mangyayari sa atin? Unang mga bubuhay na maguli. 4:17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa langit, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakayi kailanman. Darating ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ano mangyayari sa mga kapatirang nakalibing na? Halimbawa, si kapatid na Cirilo, patay na sa ikalawang pagparito. Si kapatid na Prospero, patay na rin. Halimbawa, ano mangyayari sa amin? Ang nangamatay sa paglilingkod kay Kristo, ang ibig lang ipakilala. Unang mabubuhay na maguli. Hindi ko na kailangan basahin pa kung ano mangyayari sa propeta Ezekiel. Ezekiel Kapitulo 37, versikulo 1 hanggang 14. Basahin po ninyo. Manghula ka, Ezekiel. Sabihin mo sa alabo, sabihin mo sa mga butong ito, magkaroon sila ng litid, magkaroon sila ng laman. Bubuhayin tayo.
ang mga nangamatay sa paglilingkod kay Kristo. Unang mabubuhay na maguli, tatangayin, papunta sa langit. Kung buhay pa kami, kapatid na Cirilo, kaming mga bata pa, na nasa iglesia ng Diyos, kung magkagayon tayo na nangabubuhay pa, eto na. Ang patunay sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos tulad sa isang tabak na may 2 talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng buto, ng kasukasuan, ng utak, ng espiritu at ng bude o ng kaluluwa. Iingatan tayo sa pamamagitan ng salita ni Kristo, yung buong katawan natin kasama ang utak, kasama ang kasukasuan, kasama ang espiritu, kasama ang kaluluwa. Iingatan, it will be preserved para sa ikalawang pagparito. Kung buhay pa tayo, kung magkagayon tayong nangabubuhay pa, aagawing kasama nila yung mga patay na mga mahal sa buhay natin na naglingkod kay Kristo at mga kapatid at mga kaibigan na nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi sila mauuna, sabay-sabay tayo. Ipapanik tayo sa langit upang tayo mapa sa Panginoon magpakaikilanman. Kaya nga, 4:18 ng unang Tesalonica, mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito po umaaliw sa amin. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa linggo po ng umagang ito, Hebreo 4:12. Salita lang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kabilin-bilinan nga ni Apostol Pablo, unang Korinto 15:1-2. Ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, na inyo namang tinanggap sa pamamagitan naman nito ng ebanghelyo, ng salita na tulad sa isang tabak na may 2 talim, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buhay. Ligtas kayo kung matamaan ninyong sinusunod, susundin ninyo. Maliban na nga kung sumampalataya kayo ng walang kabuluhan. Huwag mo sabihin nagpabautismo ka. Huwag mo sabihin ministro ka ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagkatapos, tinuturo mo, hindi mo namang ginagawa. Sumampalataya ka ng walang kabuluhan. Patay ka rin sa impyerno. Kung tinawag tayo sa pagkaministro, gawin natin ang gawa ng ministro. Kung tinawag tayo bilang miyembro, lumayo tayo sa lahat ng tinatawag na mga gawa ng kasamahan. Mabuhay tayo ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ito ay pagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos mula ngayon, magpakaikilanman. Amen. Uli tayo maghahandog ng isang may clip, may spiritong awitin. Numero 72 sa ating imnaryo. Ika-3 at ika-4 na estrofa. Ako po ang mamumuhuna sa panalangin. Tatayo tayo. 72. Sama-sama nating ibandila, aral niya'y isigaw sa madlang, ebanghelyo ay ating ilagala. Hanapin ang tupad na wala. Kapatid, halina at sumunod. Sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang atas. Lumakad sa matuwid na landas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, wala pong katapusan ang aming mga paggambala sa iyong banal na katahimikan. Sa paano po, Panginoon, mulit-muli, binigyan mo ng kagalakan ang aming mga kaluluwa, nang kami po ay muli mong pakainin at painumin ng iyong mga salita, na tunay po na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Ama, maraming salamat sa iyo. Una na nga po, hindi mo pinabayaan ang 2 sa iyong mga lingkod
Binigyan mo po sila ng katalinuhan, ng tibay ng pananampalataya, at ng tibay ng kanilang pangangatawan. Panatilihin mo po sana sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. At ipinagpapasalamat din namin na ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, 10 ng aming mga kaibigan at kapatiran, lubusan naming inaasa at sinasampalataya ng pagpapalain mo rin po't iingatan. At kami pong lahat ay daragdagan mo pa ng maraming mga araw. Amang banal, sa linggong ito, bigyan mo sana ng bisa kapangyarihan ang mga aralin na aming napakinggan. Tubuan kami ng mga banal na pagkatakot sa iyong mga salita, na kung ito po ay aming iingatan, sasampalatayanan, gagawin sa aming mga buhay, lubusan mo po kaming iingatan, buong-buo ang aming mga pangangatawan, ang aming katawang lupa, ang aming espiritu, ang aming mga kaluluwa, iingatan mo, Panginoon, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Pagpalain mo po sana kami, Panginoon, sa panibagong isang linggong mga araw na ito. Lalo na nga po ang gagawing paglalakbay nila kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Hindi mo rin po pababayaan ang lahat ng aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman, mga kaibigan at kapatiran. Na sa panibagong isang linggong ito, silang lahat, pagbubuksan mo rin po ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Lahat ng ito, Amang Banal, sinasampalataya na naming dinirinig mo sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa malalagawain siyang tumawag, at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lumhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw pong aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinaniglod sa iyong harapan at kami pinakinig niyo pong mga ginatoong mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagyanan. Nawa ito po'y magamit ninyong kapangasiwaan, makatugunin po ang mga salat ng mga tanong kailangan. Higit sa lahat, sana po ang mga salaping timagkasangkapan sa magasig ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Kami lang pong sinasama pa sa iyo na sana wag na kami sasawaan at sa mga susunod linggo namin buhay. Makita niyo po ang naglilingkod at tumaat pa po hindi walang bahid ng isang mga kapintasan. Laki pa ng palalangin. Ang mga lalaki talaga niyo po sa atin upang magatin niyo po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niya po sa mga katalino at mga kalakasan mula po sa pong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa hapong ito magkakapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba na may tutungo sa kanilang pag-anabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng ay mapatutungong haliligtas, lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami mga kailama, dapat kami maasa na may ito idatatagin po sa amin. Kaya po mga bagay, maghanap po namin nihiling. Sa dakila parang Diyos Jesus, namin Diyos at takin at pagligtas. Amen. Amen.
ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos hanggang sa ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lamang. Amen. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, Opo. sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw, Amen. at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang Pag-asa at timbulan, wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Jesus Cristo, susunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hiwalay ang kamay ni Jesus sa alalay.